Good day everyone, maayong adlaw kaninyong tanan. And karong adlaw na nabuta another lesson that we are going to tackle. It's all about nanotechnology, nanoscience, nanomanufacturing, and nanomaterials. So before ko magkuha na ning atong lesson karon mag-introduce ako sa akong kalingon. Ako di ay si Kenneth Nebria, and today we are going to tackle the lesson about nano world or the nano world. So wala na tayo dugay-dugayin pa noong sunod na natin atong lesson for today. Scientific researchers have developed new technological tools that greatly improve different aspects of our lives. The use of nanoscale is one important interdisciplinary area generated by advances in science and technology. Scientists and engineers were able to build materials with innovative properties as they manipulate nanomaterials. Indeed, research and application of knowledge on nanomaterials will continue to bring widespread implication in various areas of the society, especially healthcare, environment, energy, food, water, and agriculture. So nanotechnology is ang purpose ani niya is dili lang pang one field or one branch. Nagafocus po siya sa healthcare, environment, food, water, energy, and agriculture. But here in the 20th century karon sa atong era is ginafokusan karon sa atong mga researchers and scientists is about sa healthcare, especially nga kaya ang gusto nila is kanang gusto nila pagngitahan po masayon nga pamaagi para mas ma-cure ang cancer, because as we know is cancer is very hard to deal with ug isud jud siya mapaayo jud. So mo na ang atong mga scientists and healthcare kuan karon is mainly nagafocus sila nga mas mapaayo or magitag mas daling pamaagi para masulbad ang cancer. So nanotechnology refers to the science, engineering, and technology conducted at the nanoscale, which is about 1 to 100 nanometers. Nanoscience and nanotechnology employs the study and application of exceptionally small things in other areas of science, including material science, engineering, physics, biology, and chemistry. So, the main idea about nanotechnology jud is ang building from small things or ang manipulation of atomic and subatomic particles or ang mga kinagamiyang particles nga dili basta-basta makita sa naked eye lang. So, the next is the origin of nanotechnology. The origins of nanotechnology and nanoscience date back to December 29, 1959, when physicist Richard Feynman presented the idea of manipulating individual atoms and molecules in a stock. There's plenty of room at the bottom at an American Physical Society. So sama sa akong giingon kagaina is the main idea of nanotechnology is ang building from small things or ang manipulating of atomic particles and subatomic particles. Mo jud siya ang main topic ana. But diri sa pagkuanan ni kuan is ang kaning sari about ka Richard Feynman nga kaning pag-present niya sa December 29 is wala dayon ni na-recognize as nanotechnology. So na-recognize ni siya is when the term nanotechnology was later introduced by Professor Norio Taniguchi. So na-introduce siya ang term nga nanotechnology ato is from dito na sa kapagkuan ni Professor Taniguchi. Approximately 10 years after the advent of ultraviolet missing or microscope, pinakadaling explanation, a nanometer, which is at the core of this field, is defined as 1 billionth of a meter or 10% of a meter. Viewing nanomaterials. To observe nanomaterials, scientists employs specialized microscopes. In the early 1930s, electron and field microscope were used for nanoscale observation, while modern advancements include scanning channeling microscope or STM and atomic force microscope or AFM. So, ang kanay jud mo ni kani katong gipang-mention ako about electron, field microscope, STM, and AFM is mo ni sila ang mga main tools, mga kagamitan nga ginagamit to manipulate and observe the nanoscale. So the first is mo ni ang electron microscope, developed by
Ernst Röntgen and Max Knoll in the 1930s. This microscope uses a beam of electrons to illuminate specimen, producing highly magnified images. Electron microscopes offer greater resolution than traditional light microscope. So kaning electron microscope is ang main kuanan niya, ang pinaka kuanan ni highlights niya, kuanan ni ginagamit niya is ang kanang nagagamit siya sharp tip nga to ang ginakuan niya sa surface para ma-measure niya og makuan ug ma-map niya ang surface og para ma-identify ang kanang nanoscale. While ang ESM or ay ano to ATM is I'm no sa electron microscope is na under dito ang kaning ATM ug STM pero diri sa focus sa ato ang electron microscope. So as a tama, electron microscope offer great resolution than traditional light microscope, capable of magnifying object up to 1 million times compared to 1,500 times of light microscope. So sama sa na-mention kagaina is ang makapakita ng images sa atong sa electron microscope is mas better pa kaysa sa kaning light microscope, which is katong mainly makita lang nato sa mga sa kanang ginagamit nato ato senior high atong junior high, atong nasa mga science club. Mo to nga morning light microscope. The true primary types are the scanning electron microscope or SEM and the transmission electron microscope or TEM. Kani mo gud sila kani katong SEM and TEM is isa lang nga kanang kuan sila, isa rin nakalahian, which is one is digital and one is dili. Kanang from naked eye jud ang mutan-on jud dito, naked eye diba mismo jud ang mosilip, pero para sa Japon sila size purpose, pero ang pamaagi nila is na sila gamay kalahian. So atomic force microscope or AFM, introduced in 1986 by Gerd Benning, Calvin Kate, Christopher Gerver. The AFM utilized a mechanical probe to gather detailed information about the material surface. So kaning ATM or anang atomic force microscope is something na siya nga mura siya kanang ang ibabaw mo siya mura siya magkuan siya kanang something nga is ang ibabaw lang mura ipaagi niya sa ibabaw, and mura na yang makuan jud is main purpose niya is ang magkuan siya sa nanoscale sa usa ka kanang surface og sa dara lang jud sa ibabaw niya, ang surface lang jud siya naga-focus jud. While the kaning STM or scanning tunneling microscope, the scanning tunneling microscope is a specialist instrument that allows scientists to view and manipulate nanoscale particles, atoms, and small molecules. So kani mo na magiging kagaina. Mo ang main tool nga ginagamit by manipulating the nanoscale particles, atoms, and small molecules. So when you want to create something or gusto nila usabon ng isa ka atomic particles sa isa ka butang, is kanila ginagamit ang kani scanning tunneling microscope or ASTM. Nano manufacturing refers to the scalable, reliable, and cost-effective production of nanoscale materials, structures, devices, and systems. It encompasses research and processes aimed at constructing these materials, ultimately leading to the development of new products and enhanced materials. So nano manufacturing is ang pinaka the best explanation is imo niyang pamaagi sa pag-create sa mga product nga gikan sa from IDF of nanoscience. So ang pamaagi sa pagbuhat is mao ang nano manufacturing, while ang finished product is matawag na siya nga nanomaterial. Or matawag pug nanomaterial is ang mga raw materials basta na usay lang gi-start ang pagkuhan is tanan jud makatawag na siya pud siya nga nanomaterial. So kani natay mga step diri unsaon pagkanang mga step of nano manufacturing product. So the first is ang kaning bottom up fabrication.
This approach involves building products from atomic and molecular scale components. Although effective, it can be time consuming, and researchers are continually searching for methods to facilitate the self assembly of molecular components into unorganized structures. So kaning bottom up fabrication is the best example ani niya is ang katong the first computer na Charles Babbage analytical engine. Kay kani mo siya is kaning kanong is ang kuan mo nato niya is from small gamay man jud tong computer sa unan while karon is ning ay dako to sa unang while karon is gamay na. So ikani siya ing ani niya pamagi niya from gamay jud from gamay involves building products from atomic and molecular scale components. Is kani po siya ang pinakakuanan niya is ang tambal. Say man ang tambal is mag-create sila og kanang atoms and for example katong circle sa tube as sa crane tube kalimot ko sa name ato nga something niya nanotech kalimot ko sa pangalan nato niya. Well, kato siya is gina-manipulate nila ang atoms to make something nga circle, and dito sa circle as sa center sa circle dito nila isulod ang tambal nga main nga mo target sa ilang gusto ipa-target or ilang gusto nila mawala. Next is the top-down fabrication. In contrast, this technique involves reducing larger materials into nanoscale components. This method typically requires more raw materials and result in the waste of excess materials. So, top-down fabrication, the best explanation ani is ang katong diamond surgical blade. So, kani siya di man ni basta-basta makita gud kay commonly makita na siya sa mga operating room, ginagamit sa mga surgeon. Pero kani siya nga ang pamaagi sa pagbuhat atong kanang diamond surgical blade is kaning top down fabrication is mag-start magud siya sa large nga kanang materials and gina-reduce nila to gamay. Ana mo na pamaagi pagbuhat ana sa diamond surgical blade is ibutan na to ang diamond is ingani siya daka. Ilan man ang ika nang i-grind water pressure kung pila man ang PSI hangtod sa ma-achieve nila ang ilang kanang desire nila nga thickness ug ang ilang desire nga size. So mo nang pamangagyan na. So mas daghan siya og kanang kuan mag-require siya daghan nga materials, mas daghan siya mag-require siya daghan nga materials and gana pero mas better ang result ang dili kay siya kuan og result and mas daghan pud siya og mga kanang kuan mga excess nga mga malabay na lang kay dili naman makuan jud kay more on mahurot man jud siya kay sama sa pag-grind makuan sama sa kuan pagbuhat atong surgical blade is ginakuan man siya mura gina-sand man siya so wala na to purpose tong mabili na to ang katong excess ato is ilabay na jud siya padulong. So new strategies for assembling nanomaterials have emerged that utilize principle from top down bottom up and top down fabrications. So sa katong duha nga na-mention ako is mo jud ang sa una is may mo jud ang main to nga pamaagi sa pagbuhat sa mga pamaagi sa pagkuan of nanomaterials. Pero karon daghan na-emerge nga nag-connected lang dito sa duha nga ang bottom up ug ang top down fabrication. So the first is ang depth pen lithography, with the tip of an atomic force microscope is deep into a chemical fluid and used to write on a surface akin to using a traditional ink pen. So kani nga pamaagi is mura na siya ganahan mo siya writer kay tuslo niya ang tip sa isa ka kuan sa ang tip sa kanang tip blade or dili ko sure kung sa nga tip niya pero then dito niya na isulat din niya na sa ibabaw sa surface nga yang gikuanan para makuha niya ang yang gusto niya ma-achieve nga nanoscale. So deep pen nanolithography or DPN is a direct lithography technique that uses an atomic force microscope or AFM. So AFM yung gamit nga device tip to deposit molecules into a substrate effectively drawing the pattern at the nanoscale. So iyang i-drawing yun yung ipormahon kung unsa yang gusto ma-achieve. So mura na siya nag-paint. Next is a self-assembly, a process in which components spontaneously come together to form organized structure without external direction.
This principle underlies several advancement technique for creating nanomaterials. So kaning self-assembly is kanang mura siya o kanang mura siya mga magnet. Kung ikuha na to na katong powdered magnet, katong ibutan na to sa tubig. Kung ikuha na to sa gawas ang isa ka mabutang tag kanang kanang di ba pag ibutan na tong magnet sa balas is pagkasa na to is na mamilit. And pag tanggalon ta tong mamilit, ibutan na to sa tubig is wala kay siya malihok. Pag butang na tong magnet sa gawas is mulihok tong nasa sulod, di ba? Murag ing anang pamahagya ng self-assembly. Dili kini nila ginakuan sa sulod pero ginakuan nila kayo sa gawas. Sa gawas nila sila ikuan jud i-manipulate dili through inside. So muna ang self-assembly. So chemical vapor disposition, a method where chemicals interact to produce very pure high-performance film. So kaning chemical vapor disposition is ang main makuha na ni is ang something like carbon fiber pag-create sa carbon fiber. So chemical vapor disposition or CVD is a thin film disposition technique where a solid material is formed on a heated substrate by a chemical reaction or a gaseous precursors. So kani mo siya is more siya sunugon, magsunog siya is mag-use siya og heat and something like kamata ni forging murag same sa forging kay ang sikon mo good CVD or chemical vapor disposition is mainly naga-use siya og kuan kana both what's to volatile precursors something ana like gases and liquids mga ana ug ganap nga ihang katong ko sila katong mga gases and liquids ilang gigamit is unya ma-vaporize man siya or kanang murag ilang mapahubas and ang katong mabilin is mo to ilang magamiton nga kuan starting materials mo na ang katong chemical vapor disposition or CVD. The fourth one is the nano imprint lithography. This technique generates nanoscale feature by stamping or printing them in a surface. So kani nga kumaagi nga sa kuan pag ano sa nanoscale is mo siyang pinakadali. Okay, pila naman magkuha naman sila stamp, mag-create lang sila stamp nga kanang unsa nga porma nga nanoscale lang gusto, unsa nga shape ilang gusto. So i-create lang to nila and then stamp lang to nila sa ilang gusto nga buhatan na to nga asa nila gusto nito nila ma-adapt nga scale or gusto nila ma-adapt mo shape. So murag nga nag-print lang or kanang nag-thumb lang murag ana jud murag ang piso press nimo gamay sa clay o murag naging ana. So the fifth one is the molecular beam epitacy appreciation technique for depositing thin films to a controlled layering. So kaning layer kani kay mura ni siya og kanang nagamit siya og kanang reflections, mura siya nagamit og reflections. Mo gani siya kanang nagamit ni siya og kanang kani siya mura mo gani siya kanang crystal mura siya crystal nga kuan mura siya crystal nga kanang ilang ang main focus sa ilang ginakuanan is ang crystal in ilang i-reflect para makuha nila ang precise atomic level control murag ana kanang ipa-direct nila ang kuan ba ang beam sa atom or molecules is ilang ikuan i-concentrate or iadto nila sa isa ka heated nga crystal or something ing ana mo na pamaagi aning molecular beam epitacy. The sixth one is the roll-to-roll processing, a subscale practice that fabricates nanoscale devices on rolls of ultra-thin plastic or metals. So, roll and roll, from the word roll and roll is gilukot. Kani roll and roll is kani siya isa ka manufacturing technique nga process na siya kung kanang ang materials is gina-process lang siya nga walay undang-undang and gatuyok siya from roller to one another murag nga na gikan diri nga roller kuman sa kuan diha nga roller diri na pud siya nga roller unya ipasa na pud siya diri nga roller mo na siya ang roll to roll processing. So the seventh one is the atomic
layer epitacy, a method for applying one atom check layer to a surface. So kani siya is commonly known ni siya is kaning atomic layer epitacy or ALE, pero na siya ginatawag ani is isa ka tawag niya is kaning atomic layer disposition or ALD, a thin film growth technique that deposits materials one atomic layer at a time. So kani siya is mura siya og kanang nagtahi. So sa isa ka gisi imong giling ang isa ka gisi, isa-isa nimo siya og tusok kada kuan niya para makuha nimo ang tama nga linya. Mura siya ingana gud, murag iisa-isa nimo siya butang kanang naka-specific jud siya nga kaning ingani siya diri dapat ni siya mobutang, and dito na pud nimo siya nga butang na pud siya isa para murag mo pattern sila ba. Same ra gud gyapon sila mga pamaagi diri, pero kani kay precise ang imong kuan ani, precise imong giapas ani siya nga kuan jud nga result. So mo ni akong last sa akong kanang sa part sa akong nga report. And By the way, I am Glealine, and I will be going to discuss the distinct features of nanoscale. So there are 3 different features that we will be going to discuss later on. So before we will start, kailangan nato balon nga the nanotechnology operates at extremely small dimensions, enabling scientists to harness exceptional properties of material at the nanoscale, including optical, chemical, physical, mechanical, and biological qualities. So, when we talk about biological activity at nanoscale, it talks about the biological process occur at the nanoscale. So, where key cellular components such as DNA, or what we call deoxyribonucleic acid, measure approximately 2 nanometers in diameter. So, di ba, there are many essential processes that happens at a very very small level sa tuang lawas. So mo na siya ang ginatawag nga nanoscale. This means they involve structures and molecules that are only few nanometers wide. So 1 nanometer is equals to 1 billion of a meter. So kabalo naman tanga mo na siya ang ihang size. So di ba, one of the most important molecules ang DNA. So ang responsibility or ang role sa DNA is to that it carries the instruction of for how our bodies work. So alam naman natin, diba, that DNA is the one that holds our genetic information. So ang sukod ana niya is 2 nanometers in diameter. So despite of how tiny it is, it holds sabi ko nga ganina, it holds all the information that makes you you. So ang DNA is nagadala na siya og information about the person, about the specific person, kung saan gigikanan niya, origin, anagod kisa iyang mama, kisa iyang papa, di ba? Mo na siya kung makabantay mo para in order for a person to know kung iha ng anak is nagakandak og DNA. Kasi DNA is it carries the information about the specific person. So another example also is the hemoglobin. Ang trabaho sa hemoglobin is it transports oxygen from lungs throughout the rest of our body. So ang sukod na niya is 5.5 nanometers wide. Excuse me. So meron din tayong tinatawag na mao siya, hemoglobin. So by studying and working at this tiny scale, scientists can better understand how life works at its most basic level. So by studying and working with the tiny scale sa nanoscale, so ang mga scientists, mga researchers is mas masabtan nila ang dagan sa function sa ato ang lawas ba. And then dira mabalaan nila madetect nila kung
also makahelp po na nga ma-detect nila ang kanang unsa kanang mga diseases, di ba? Ang buhaton lang ana is kanang i-analyze lang nila ang kanang nanoscale changes sa cells. So mo na ilang buhaton, and then after nang mabal-an nila sa kanang unsa ang disease sa isa ka tawo is kanang they are also kanang ought to kanang create treatments kung unsay kanang appropriate yun nga treatment ana. So it also kanang build other artificial systems that mimic how the body naturally functions. So natay kanang ginatawag nga kaning biobarcode assay. So it is fairly inexpensive approach for identification of specific disease markers in the blood despite their small number and particular specimen. So kaning biobarcode assay isa na siya ka technique nga kanang gina-use to detect and identify specific molecules like proteins or nucleic acids. So ang mahitabo na is kanang by using short, uniquely designed DNA sequences called barcodes kaning para sa pictures. If you see, kanang called barcodes to act as tags. So these barcodes are linked to specific targets and can be amplified or detected using various methods, often involving nanotechnology to achieve high sensitivity and specificity. So sa ako nang ginaingon ganina, it is kanang inexpensive siya nga approach. It identifies kani siya nga kanang technique kay kanang it able to identify specific diseases markers in the blood. So even though nga kanang small ang number sa small number in a particular it still helps para mabalan kung unsa ang kanang sakit or gibati sa isa ka tawo. So next is the dominance of quantum effects. At dimensions of 1 to 100 nanometers, particles exhibit distinct properties compared to larger particles, largely due to quantum effects. Key properties influenced by size include chemical reactivity, fluorescence, magnetic permeability, melting point, and electrical conductivity. For instance, nanoscale gold can appear red or purple due to restricted electron motion, and these particles can selectively accumulate in tumors, allowing for targeted imaging and laser destruction without harming healthy cells. So kaning quantum effects mo ni siya ang mahitabo siya sa kanang atong gagmayon ha, di ba, sa nanoscales kanang materials begin to act differently compared to when they are larger. So this is because of mo nang ginatawag nila nga quantum effects, which are strange physical behaviors that only appear at a very small scale. So properties like color, how a material conducts electricity, kung gibasa ganina, how magnetic it is, how easily it melts, or how chemically reactive it is, it can change. So ma-change na siya, can all change. So ang example diri ang gold. So kung sa nanoscale, gold can ang di ba, ang normally ang color sa gold is kung sa ihang kanang tan-aw nimo siya sa ihag yung kanang surface sa large niya nga kanang physical feature is makita nimo nga ang gold is yellow, shiny yellow. But if in nanoscale, gold can appear red or purple tungod na siya sa restricted electron motion. So mao na siya ang sa kanang quantum effects. So mao na siya ginatawag quantum effects. So this happens because electrons inside the gold, ang electrons nga naa sa sulod sa gold atoms move differently when they're confined in such a small space. So understandable naman siya, no? These tiny particles can also be used in medicine. So katong mga particles can be used in medicine. Katong nanoparticles pwede siya magamit sa kanang tambal, so especially in cancer treatment. So
tungod kay kanang gagmay siya, they can be designed to attach only to cancer cells. So dili murag walay madamay nga kanang tungod sa iyang kagamay, concentrated lang siya sa isa ka concentrated lang siya sa iyang target, which is katong mga cancer cells. Dili na niya madamay itong mga healthy or mga living healthy cells alone. So this means more effective treatment with fewer side effects. So muna siya. So let's move on. So ikatulo is increase surface area. So when we talk about increased surface area, when you nanoscale materials have much larger surface areas than larger counterparts of similar mass. So enhancing reactivity, for example, so before sa tana. So para mas masabtan, when you make material smaller down to the nanoscale, you're not just shrinking it, you also increases its surface area a lot. So meaning kanang if ginapagamay nimo ang isa ka kanang larger material sa nanoscale, ang nanoscale materials is if imo siyang kanang gagmay yun, mas kanang dili nimo siya gina-shrink, mas kanang dili lang siya nimo gina-shrink ba, bot pasabot nag-increase pod ang ihang surface area. So mao na siya, more space to react. So mao na ang ginaingon dira. So if you kanang example dere, if you take 1 cubic centimeter of tiny nanocubes, the total surface area could be around 6,000 square meters. So imagine, so if ikuan na to na siya, so size is about sa ano na siya, size sa football field. So kung mas anuhon pag yun nato kanang sa praktikalan, kanang example kanang sugar, ang dako nga block sa sugar, if gamay, di ba, gamay ra man gyud na siya nga, gamay ra ang ihang surface area. Pero if you grind it into powder, dali ra siya paspas, it dissolves faster. And ang mahitabo ana, there's more surface area exposed to water. So dili lang siya, wala lang nimo siya gipagangmay, but kanang ni-increase ang iyang surface area ba kanang maklaro gyud nimo ang kanang ano ba, kung tunawon nimo siya sa tunawon sa tubig, di ba? Dili kung sa normal lang siya, gamay lang kayo ang ihang kuan lang, pero kung nana siya sa tubig, sa isa ka tubig, is mas maklaro na ang surface area sa isa ka sugar. So mas nidako. So this matters because more surface area means more places for chemical reactions to happen. So since there is kanang spacious man ang ihang surface area, so kanang ang chemical reactions is open to happen gyapon kay there are more places man. So useful na siya sa medicine, kanang drugs can react faster and be absorbed better. Energy, batteries and sulfurs can work more efficiently. Sa environmental work, materials can absorb or break down pollutants more easily. So ato ganina na discuss na nako ni kanini symbol yung flow na 1 nanometer size, na discuss na ni ganina. So next is we will be going to discuss the government funding for nanotechnology in different countries. So diba, our world is continually evolving. So isa na ang kanang pag-change sa kanang technology, diba, na discuss na nato how nanotechnology transforms every technology. Isa daw. So let's go pa sa kanang balo na to kung unsa tong mga countries nga kanang naga-support or naga-fund sa kanang nanotechnology itself. So first we have here is the European Commission. So in February 2008, the European Commission officially launched the European Nanoelectronics Initiative Advisory Council, or ginatawag nila nga ENIAC. So isa ang European Commission sa naga-fund or naay kanang support sa kanang nanotechnology. So next is the unsa ni siya nga flag.
US National Nanotechnology Initiative. So, di ba kanang US makabantay ta is very sila kanang advanced mo sila sa ilang technology kasi kanang funded sila kanang ang government nila is kanang todo ay supportive ba or kanang naay suporta gyud sa ilahang kanang pag improve sa ilang technology labi na ang nanotechnology. So the National Nanotechnology Initiative or NNI established in 2001 is the most well-known and extensively funded program in the United States focusing on coordinating federal nanotechnology research and development. So imagine the United States is kanang most well-known sila and extensively funded program sa extensively funded sa kanang program sa kanang nanotechnology. So focuses on coordinating federal nanotechnology research and development. The NNI's budget was, oh my goodness, $1.4 billion in 2008. So imagine, dako kayo, na-increase na siya to $1.5 billion in 2009. So, dili na yun ikatingala. Dili siya ikatingala nga. Nganong ka ng very advanced kaayo ang US pag-abot sa mga technology. Excuse me. So next is what's this? The Japan. Hindi rin magpapahuli ang Japan. Nanotechnology Research Institute under the National Institute for Advanced Industrial Science and Technology or AIST mo na siya ang katong research institute or kanang sa government nila nga nagafund pod sa ang government nag-fund sa Nanotechnology Research Institute under the National Institute for Advanced Industrial Science and Technology. So, mo na siya ang ilaha dito sa Japan. So, next is we have saan siya nga flag? Saan siya nga country? Taiwan. Taiwan National Science and Technology Program for Nanoscience and Nanotechnology. So, naasad sila sa Taiwan. So, other government nga nag-fund pa is ang Australia. Ang ila is Australian Office of Nanotechnology. What else? Saan siya? Dili siya India. Malaysia. Ang sa Malaysia pod is National Malaysia Nanotechnology Initiatives or NNI. So, wala siya ilaha. So, next is India Nanotechnology Research and Education Foundation. So, muna siya ang kanang tagan og funds sa government. Next is the Canada National Institute for Nanotechnology or NINT. Ang Canada. So, napod ang South Korea National Nanotechnology Initiative. So, muna sa ilaha dito And what else? Sa mali. Muna man sa South Korea. Balik-balik man ta. So, let's move on sa China National Center for Nanoscience and Technology. So, muna siya sa China. Diba, lain pa ato ang China no kay makita nato pud sa ila is kanang advanced pud ilahang mga technology dito kay is ang ilang man pud yung gobyerno is kanang supportive ba or naga-fund pud labi na kaning National Center for Nanoscience and Technology. So makita ninyo sa kanang sa mga reels or video kanang mga technology sa China is kanang layo ra gyud kayo compared sa ato adri sa Philippines. Napod diri Israel National Nanotechnology Initiative. So mo pud ang gihatagan og funds. Fund last is Thailand National Nanotechnology Center or Nanotech. So mo na siya ang sa Thailand. So, we are done with the government funding for nanotechnology in different countries. So, move on na ta sa kanang possible applications of nanotechnology in the Philippines. It is
according to Direct 2005. So ang naadra is makita ninyo is ang first kani ICT and semiconductors. Pwede nga kanang applications of diri sa Philippines ni siya pwede nga ma-apply ang nanotechnology dira. And ikaduha sa health and medicine dira sa kanang ato ang mga tambal sa healthcare facilities. Pwede na siya dira hospital kasagaran no. Energy. Later on discuss raman nato na siya unsa na sila. So food and agriculture and environment. So mao na siya ang kanang mga possible applications sa nanotechnology diri sa Philippines. So let's move on sa kanang Nanotech Roadmap for the Philippines funded by PCAS TRD DOST. So makita ninyo dira nay mapa dira nay mga location. So each location atong tan-awon. So first is ICT and semiconductors. So unsa man ni siya? So mga ingana diba we all know that ICT ang pasabot na is information and communication technologies. Everything na communications, share information, so wala siya. Computers, cellphone, everything. Mga kaning mga kuandri kaning mga binubuo po ito ng mga nanomaterials, nanotechs. So next is kanang sa medicine, health and biomedical. So kanang pwede nga advance ang ato ang pag-abot sa kanang mga gamit, mga tools no, mga microscopes. Pwede pod kanang sa mga tambal mag-advance labi na kanang sa cancer gyud kanang gipangitaan yun na nilag paagi unsa na pag-cure gyud. So with the help of nanotech, so mas ma-easier na diba, mas easy na ang kanang fight sa mga cancer cells. So muna siya sa so next is ang energy. So ang energy, so it talks about the energy, sources of energy. So natay mga kanang pwede hydro power plants, mga windmills, sa pa na siya. So mo na siya kanang ang nanotech is kanang nagaano po na siya, kanang existing po na siya sa kanang sources kanang may energy kay nagagamit man gyud technology no. Next is ang environment. Ano siya? Tanaw niyo ang picture. Greener environment. So next is ang agriculture and food. Diba? Look. Dili na siya sa Philippines, pero mao man siya ang kanang makita lang nato nga. Naay mga ingana di ay sa Philippines, pero wala lang ko'y nakita diri sa ato yun sa Davao de Oro. Kanang di ba aside kanang mamisbis bitaw mas kanang ginagamitan na siyang technology. Ang kanang pag-spray sa kanang mga saging di ba dati di ba kanang airplane karon kay ginagamitan ng drones, mga dagko nga drones nga nay mga tangke mo na siya anay litro nga kanang naa siya specific amount para sa kanang pag-spray sa kanang saging. So ginagamitan na siya og nanotech karon for agriculture, sa food, grow sa ng mga pananim, so mas efficient. Next is health and environmental risk. Nakita nimo di ba? Now analyze ninyo ang picture. So diri amang good is ang sa health and environmental risk is makita nimo diri kung sa kuan ning pagsabot
wala ang nanotechnology is mao ni siya ang mao ni siya ang past, di ba, mao ni ang past nato sa unang greener environment. So since kay naga-evolve naman jud ang daghan ka ng mabag-o gyud, no, like tan-awa ni diri ang factories. So aside ba na is ang nanotechnology is maka-help pud na siya sa kanang mga environmental risk para sa mga disaster. So isa ang mga nanotechnology is nag-help man na sila nga kanang para sa mga specific nga mga early warning system bitaw binubuo ra magyapon na og mga nanotech. So mas makatabang gihapon siya nga makadetect og kanang mga disaster, mga risk sa ato ang environment. Next is na nanometrology man siya, but mao ni siya ang kanang in order na makita nato, no, ang nanomaterials, nanoparticles is atong kailangan gyud na siya og kanang scale or kanang measurement, yeah, microscope rather. Education and public awareness. Maka-help gyapon siya sa education kanao. VR, virtual reality siya. So mo to siya. Next is the benefits and concerns of using technology. So di ba naingon ako ganina nga ang sa economy, sa environment, sa health, dako gyud kay benefits ang kanang paggamit nato og nanotechnology. Kay mas dali ra ta kanang create og kanang makabalo sa treatment sa mga diseases, makadetect og mga diseases. Kung sa environment pod is kanang makatabang siya for kanang para sa energy, o di ba, nagkag sources na pwede magamitan na kanang mas advanced na bitaw. Plus pod anang sa kontahay sa economy is kanang naga-offer siya og kanang job opportunities sa tanan. Pero ang concern lang ana is kanang kuan bitaw, kanang the more nga kanang naga-advance ta, diba, gina-replace na ang human, gina-replace na sa robot ang mga human. So there are kanang work nga kanang pwede na robot ang magtrabaho. Gana gud sa para sa Jollibee, daghan mga fast food chain nga kanang ang naga-serve is mga robots. So mas is more na siya concern kung the more nga kanang mag high tech ta, kanang nagagamit ang nanotechnology is pwede nga mataas ang job opportunities and pwede din nga mawalan og trabaho ang mga tao. So nanotechnology has various applications in different sectors of the society environment. So mao to ganina akong giingon. So kani si Fabio Salamanca Bentuelo et al. And others ang pasabotan na 2005 proposed so nasa lagi proposed an initiative called Addressing Global Issues Using Nanotechnology to accelerate the use of nanotechnology to address critical sustainable development challenges. So mo ni ang ilang gi-propose, no, kaning addressing global challenges using nanotechnology to accelerate. Ang ilang purpose is to accelerate the use of nanotechnology to address critical sustainable development challenges. So naman gid na yung mga challenges gyud sa development sa ato ang country. However, with the help of nanotechnology, may improve, mapadali. So pres ganitong sa nabalaan ako asa to sa Japan ba to or sa US and Japan. So na sila kanang kung diri sa Philippines ang kanang pag-asphalt sa dalan is tao, daghan kayo workers, manpower, and then kanang dugay ang dugay bitaw, time consuming siya. Pero sa ilaha go dito kay kanang sila kasi since sa advance naman nila mas kanang diba develop na ang ilang country tungod sa mga nanotechnology. Kanang ginagamitan lang to nila og kanang technology kanang sa kanang vehicle, tapos nagisapit dito ang ambot I don't know unsay tawag ana, tapos mo na to siya naga-release og kanang
asphalt sa karsada niya, kanang mauga, kanang napo sila padali rapid daw nga kanang mauga. So dili na kayo siya hassle. So mao na siya ang kanang concern nila Fabio Salamang Cabentelo and others. So, they suggested a model that could help figure out the possible contributions of the community in overcoming global challenges that pose risk ila kay on health and other aspects of people's lives. So, kani si Dr. Manuel Ardairet, ang ihang kuan is however, na siya kanang concern bitaw nga dapat ma-address before using and promoting materials derived from nanotechnology. So, mao ni siya ang ihang concern. Kailangan ka ng need siya nga i-address bitaw before ta kanang mag-promote or mogamit og kanang materials from nanotechnology. So unsa man na siya? One, nanotechnology is not a single technology. It may become pervasive. So yes, tama, nanotechnology is dili na lang na siya isa mismo ka technology nga mao na siya. Ang cellphone is nanotechnology and maora na ang nanotechnology nga gitawag. So daghan klase-klase. So it may become pervasive. So tinuod, nanotechnology seeks to develop new materials with specific properties. Of course, since kanang nanotechnology, diba, kanang in order for us to kanang mag-innovate or invent kanang with nanotechnology, kanang daghan pag kanang mga materials, new materials, specifically mga bisag unsa nga kailangan para mabuo ang isa ka technology. So mo na siya ang ihang concern bitaw. Nanotechnology may introduce new efficiencies and paradigms which may make some natural resources and current practices uncompetitive or obsolete. Ikaupat, it may be complicated to detect its presence unless one has the specialist tools of nanotechnology. It's correct siya kay, di ba, nanotechnology is kanang na siya, kanang dili na nimo siya makita sa naked eye, cannot be seen by the naked eye. So kailangan gyud na siya og specialist tools, mga special tools like microscope katong gi-discuss ni Kenneth, in order for us na kanang ma-detect ang ihang presence. So mo na siya ang ihang concern ni Dr. Dairet. So napoy humana ta ato. So let's move on sa social and ethical considerations in conducting research on nanotechnology. So basin pohon mag-conduct mo, who will benefit from it? On the other hand, who won't? So kanang dapat hibalon yun nimo no nga kung kinsa ang benefit or makabenepisyo anang imong nanotechnology o sa pikas bahin kinsa pod ang dili makabenepisyo. Ikaduha, for whom and what are your objectives for developing your product? Para kang kinsa man na ang imong product, specific products, para ba sa tigulang, para asa man na siya designated nga area. So unsa man imong objectives, unsa imong goals in developing that products. So mao na siya, kailangan po na nimo siya nga bigyang konsiderasyon. How will it affect social, economic, and political relationships? So makaguba ba na sa isa ka country? Makaguba ba na sa relationship between one country o ang other country? Or maka-benefit ba ang kanang sa social, maka-improve ba na siya sa economic nga kanang area, field na? So mo po na siya kailangan consider. Ang ikaapat, what problem is your product trying to solve? Unsay kanang dili po ma-involve na unsay purpose ana, unsay kaya niya buhaton, unsay problema nga kaya niya ma-solve. So na siya. Ikalima, who will have access to it? Kinsay maka-access ana? Tigulang lang ba? Bata lang ba? Who will be excluded? No? Ano siya. And are there dangers involved with its development? Kailangan yun na nimo siya nga taga consideration, knowing nga safety matters most. Health, pollution, how can you minimize them? Who will own it? How can you assure access to it? Kasi mama nag-iyaan na, ibaligya ba na nimo tanan ang maka-access ana? Mo na siya imuhang kanang
kanang di bali tagaan mo consideration when you make research about nanotechnology. So thank you. That's all.